sigaw ni Don Ricardo, ang kanyang muka ay namumula sa galit. Sa harap ng buong bayan, pinahiya mo ang pangalan ng pamilya natin para sa babaeng yan. Isang hamak na babaeng walang pinanggalingan. Hindi niyo siya kilala, mahinang sagot ni Marco, hawa ang namamagang pisngi. At hindi ko na kailangang makilala pa, dago ngang kanyang ama. Simula ngayon, Marco, pinababawalan na kitang makipagkita sa babaeng iyon. Mananatili ka sa bahay na ito. Ititigil mo na ang kahibangan mong ito. Naintindihan mo ba? Tumingin si Marco sa kanyang ama, hindi ngang may takot, kundi ngang may awa. Ang hindi niyo maintindihan, Ama, ay hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa tama at mali. Tumalikot si Marco at naglakad patungo sa kanyang silid. Ang sampal ay hindi kasing sakit ng sugat sa kanyang puso. Ang sakit ng pagtataboy sa kanya ni Mayari. Bumalik si Mayari sa dampa ni Lola Idang, ang kanyang katawan ay nanghihina, ang kanyang kaluluwa ay pagod na pagod. Nadatnan niya ang matanda na nakahiga, mas maputlakay sa dati. Lola. Bulong ni Mayari, lumuhod sa tabi ng papa. Iminulat ni Lola Idang ang kanyang mamata. Narinig ko ang nangyari, apo. Hindi na napigilan ni Mayari. Humagulgol siya. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkabigo, ang lahat ng galit. Niloko niya po ako, Lola. Ang sakit-sakit po. Hinaplos ni Lola Idang ang kanyang buhok, ang kamay nito ay nanginginig. Ang puso ng tao, Mayari, ay mas komplikado pa sa karagatan. May mga agos ito na hindi natin inaasahan. Isang malakas na ubo ang pumuto sa sinasabi ng matanda. Napansin ni Mayari ang lalong panghina nito. Ang bawat emosyon, bawat sigaw niya kanina, ay tila may katumbas na epekto sa matanda. Ang sakit na nararamdaman niya ay nakpapahirap din sa taong nagbigay sa kanyang gapa. Nang gabing iyon, isang malakas na ulan ang bumuhos. Nakatayo si Marco sa labas ng dampa ni Lola Idang, basang-basa, walang payong. Mayari! Sigaw niya. Umaasang maririnig siya nito. Patawarin mo ako. Mag-usap tayo. Parang awa mo na. Sa loob ng dampa, narinig ni Mayari ang bawat siga. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang maniwala. Ngunit ang sakit na pagkakanulo ay masyadong sariwa. Hinawakan ni Lola Idang ang kanyang kamay. Ang boses nito ay mahina, halos isang bulong na lang. Huwag mong hayaang patayin ng galit ang puso mo, apo. Kapag namatay ang puso mo, talo na ang dagat. Niyakap ni Mayari ang kamay ang matanda. Sa labas, patuloy ang paulan at ang pagsigaw ni Marco, hanggang sa ang boses nito ay paus na at ang tanging maririnig na lang ay ang walang katapusang patak ng ulan sa bubong. Pinili ni Marco na huwag nang bumalik sa mansyon. Ang sampal ng kanyang ama ay hindi lang pisikal na sakit, kundi isang deklarasyon ng giyera sa pagitan nilang mag-ama. Alam niyang kung mananatili siya ron, para na rin siyang naging isang bilanggo. Ang tanging paraan para patunayan ang kanyang katapatan kay Mayari at sa kanyang sarili ay ang tuluyang talikuran ang pangalan at kapangyarihan ng mga Sandoval. Ngunit saan siya pupunta? Paano siya lalaban? Ang kanyang pangalan na minsay nabigay sa kanyang pribileyo ay siya na ngayong sumpa. Walang maniniwala sa kanya? Kailangan niya ng ebidensya. Isang ebidensya na hindi matatawaran, isang bagay na direktang mag-unay sa kanyang ama sa krimen. At alam niya kung saan ito hahanapin, sa ilalim ng kadiliman ng gabi, palihim siyang bumalik sa mansyon. Hindi bilang isang anak, kundi bilang isang magnanakaw sa sarili niyang tahanan. Gamit ang susi na itinago niya mula pagkabata, binuksan niya ang pinto sa likuran. Tahimik siyang umakyat patungo sa opisina ng kanyang ama, ang puso niya ay kumakabo sa bawat anino at kaluskos. Samantala, sa barangay Taladagatan, ipinatupad na ni Don Ricardo ang kanyang kasunod na plano. Hindi na ito simpleng paninira o pananakot. Ito ay isang masalimuot na bitak. Kinausap niya si Mang Tonyo, isa sa mamangingisda na pinakamaingay na sumuporta kay Mayari. Inalok niya ito ngang malaking halaga sapat na para paaralin ang kanyang maana at ayusin ang kanyang sira-sirang bahay. Ang kapalit? Kailangan lang nitong aminin sa publiko na siya at ang kanyang magkasama, sa utos ni Mayari, ay gumagamit ng dinamita sa pangingisda para palabasin na masama ang pabrika. Sa una, mariing tumanggi si Mang Tonyo. Ngunit tinakot siya ni Don Ricardo. Kapag hindi siya pumayag, sisiguraduhin niyang hindi na makakapangisda pa si Mang Tonyo habang buhay. Ipapahuli niya ito sa manggawagawang kaso. Sa harap ng kahirapan at kawalan ng paasa,
napilitan si Mang Tonyo na pumaya. Kinabukasan, isang malaking iskandalo ang sumabog sa buong barangay. Dinala nga tauhan ni Don Richardo si Mang Tonyo sa plaza, kasama ang ilang nga peking ebidensya ng dinamita. Doon, sa harap ng lahat, umamin si Mang Tonyo sa kasalanan na hindi niya ginawa. Ang epekto ay parang laso na mabilis kumalat. Ang nga taong dati nakikisimpatya kay Mayari ay nagsimulang magduda. Kung ganon, pare-pareho lang pala silang manloloko. Ginamit lang pala tayo. Mga desperado. Sila rin pala ay sumisira sa dagat. Nang subukang lumapit ni Mayari para kausapin si Mang Tonyo, ang mga tao mismo ang humarang sa kanya. May natula sa kanya. May nakbato sa kanya ng bulok na kamatis. Umalis ka dito. Manloloko. Napatayo si Mayari doon, hindi makapaniwala. Ang mataong ipinaglalaban niya ay siya na ngayong kawe niya. Pakiramdam niya ay gumuho ang buong mundo sa kanyang paanan. Sa loob ng opisina, narinig ni Marco ang komosyon sa labas, ngunit hindi niya ito maring pansinin. Kailangan niyang makmadali. Binuksan niya ang nga drawer, hinalungkat ang nga cabinet. Mga papeles, kontrata, financial statements ngunit wala siyang makitang direktang mapapatunay sa ilegal na pagtatapon ng kemikal. Alam niyang masyadong matalino ang kanyang amo para mag-iwan ng ganong bakas. Nawawalan na siya ng pag-asa nang mapansin niya ang isang bahagi ng sahig sa ilalim ng mesa na bahagyang nakaangat. Lumuhod siya at sinubukang buksan ito. Isang lihim na kompartimento. Sa loob, wala itong mga dokumento. Ang tanging laman nito ay isang lumang kahon na gawa sa kahoy, nakakandado. May isang maliit na nakaukit na pangalan sa takip. Elena. Ang pangalan ng kanyang ina. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano ang ginagawa ang nga gamit ng kanyang ina sa isang lihim na taguan sa opisina ng kanyang ama? Sinubukan niyang buksan ang kandado, pilit na sinisira ito gamit ang isang letter opener. Malapit na itong bumukas. Konting-konti na lang. Bigla, narinig niya ang mayapa. Papalapit sa pasilyo. Mayapa na pamilyar sa kanya. Ang mayapa ng kanyang ama. Nepenik si Marco. Mabilis niyang itinago ang kahon sa ilalim ng kanyang jacket. Ngunit huli na para tumakas. Ang pinto ngang opisina ay dahan-dahang bumubukas. Pakiramdam ni Mayari ay nag-isa na lang siya sa buong mundo. Ang nga taong ipinaglalaban niya ay tinalikuran na siya. Ang lalaking minamahal niya ay naglihim sa kanya. Ang dagat na kanyang tahanan ay patuloy na namamatay. Ang tanging kanlungan na lang niya ay ang maliit na dampa at ang presensya ni Lola Idang. Ngunit kahit ang kanlungang iyon ay unti-unti na ring gumuho. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nang hihina si Lola Idang. Ang kanyang balat ay mas lalong kumukulubot, ang kanyang nga matay laging nakapikit. Halos hindi na ito makabangon sa papak. Si Mayari na ang nag-aalaga sa kanya. Nakpapakain ng lugaw, nakpupunas ng katawan. Habang ginagawa niya iyon, isang matinding takot at pagkakasala ang bumabalot sa kanya. Alam niyang may koneksyon ang lahat ng ito sa kanya. Isang hapon, habang binabasahan ni Mayari ng isang lumang kwento si Lola Idang, bigla itong nakmulat ng mata. Hinawakan nito ang kamay ni Mayari. Ang pagkakahawa nito ay mahina, ngunit may isang matinding pangangailangan. Mayari. Apo. Bulong ng matanda, ang boses ay halos hangin na lang. Lola, huwag po kayong magsalita. Magpahinga lang po kayo, sabi ni Mayari, nangingilit ang luha. Umiling si Lola Idang. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Huminga ito ng malalim, tila nag-iipon ng lakas. Ang kasunduan natin sa dagat. May kapalit ito na higit pa sa isang bahagian aking buhay. Tumingin ang matanda sa mga mata ni Mayari, isang tinging puno ng pagmamahal at pihati. Ang buhay ko, ang hininga ko, nakatali sa bawat salita mo para sa dagat. Hindi agad naunawaan ni Mayari. Anong ibig niyong sabihin, Lola? Ang kasunduan ay nagbigay sa iyo nga paa para maging tulay. Pagpapatuloy nga matanda, bawat salita ay isang hirap. Ngunit ang tining mo, ang iyong kakayahang hikayatin ang nga tao. Iyon ang sandata. At bawat gamit ng sandatang iyon ay kumukuha ng lakas mula sa akin. Ang buhay ko ang nagsisilbing tinta para isulat mo ang iyong kwento. Biglang net-flashback sa isipan ni Mayari ang lahat. Ang unang beses na naksalita siya sa palengke isang matinding ubo mula kay Lola Idang. Ang pakdikit nilangang anunsyo para sa pagpupulong ang matalas na kirot sa kanyang dibdib, na sinundan ng pakdubongang dugo ni Lola Idang. Ang kanyang madamdaming talumpati sa plaza at ngayon.
Ang halos wala ng buhay na katawan ng matanda sa kanyang harapan. Hindi. Umiling si Mayari, hindi matanggap ang kanyang naririnig. Hindi po. Ibig sabihin. Ako. Ako ang. Huwag mong sisihin ang sarili mo, apo, sabi ni Lola Idang, isang luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Ito ang pinili ko. Isang buhay para sa paasa ng libo-libong iba pa. Walang hihigit pa sa halagang iyon. Ngunit hindi iyon narinig ni Mayari. Ang tanging naririnig niya ay ang katotohanang parang isang kulo na sumisira sa kanyang pagkatao. Ang bawat salitang binitawan niya para iligtas ang dagat ay isang pako na ibinabawon niya sa kabaw ng taong nagbigay sa kanya ng lahat. Ang kanyang misyon ay isang parusa. Ang kanyang tini ay isang sandatang nakatutok sa puso ng kanyang sariling lola. Gumuho ang mundo ni Mayari. Binitiwan niya ang kamay ng matanda at tumakbo palabas ng dampa, hindi alintana ang nabatong tumutusok sa kanyang ngapa. Tumakbo siya patungo sa dalampasigan, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Napaluhot siya sa buhangin, sa mismong lugar kung saan una siyang natakpuan ni Marco. Sumigaw siya. Isang sigaw na walang tuno, isang sigaw ng kaluluwang pinupunit sa dalawa. Ang pagpipilian ay malinaw at brutal. Kung ipagpapatuloy niya ang laban, kung gagamitin niya ang kanyang boses, papatayin niya si Lola Idang. Kung mananahimik siya, kung tatalikuran niya ang kanyang misyon, hahayaan niyang mamatay ang dagat. Hahayaan niyang maging walang saysay ang sakripisyo ni Lola Idang. Parahong daan ay patungo sa impyerno. Tumingin siya sa dagat. Ang ngaalon ay marahang humahampas sa pampang na parabang sinusubukang aliwin siya. Ngunit wala na siyang maramdamang ali. Ang dagat na dati niyang tahanan ay tila isa na ngayong halimaw na humihingi ng isang buhay na kapalit. Doon, sa harap ng walang katapusang karagatan, gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyon na isinumpa niya sa kanyang sarili. Itinikom niya ang kanyang bibig. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hindi na siya muling magsasalita. Kahit isang salita. Kung ang kanyang tini ang sandata. Kung gayon, isusuko na niya ito. Nawala na ang kanyang tanging kapangyarihan. Ang pinto ay bumukas. Hindi si Don Ricardo ang pumasok, kundi ang matandang kasambahay na si Manang Fe. Ngunit sa likod nito, nakatayo ang kanyang ama, ang muka ay parang isang maskarang gawa sa yelo. Marco, ano ang ginagawa mo dito? Tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay mapanganib na kalmado. Mabilis na itinayo ni Marco ang sarili, itinago ang kahon sa likod niya. Wala, ama. May kinuha lang akong nagamit. Ang mamata ni Don Ricardo ay lumipat mula sa mukha ni Marco pababa sa nakaumbok na bagay sa ilalim ng jacket nito. Ibigay mo sa akin yan. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang utos. Wala ito, ama. Umatras si Marco. Sinabi kong ibigay mo sa akin. Sigaw ni Don Ricardo. At mabilis na sinanyasan ang dalawang gwardiya na kanina pa pala nag-aabang sa labas. Pinigilan ngang gwardiya si Marco. Nakpumiglas siya. Ngunit mas malakas sila. Kinuha ni Don Ricardo ang kahon mula sa kanya. Nang makita nito ang pangalan ni Elena, isang iglap ng sakit ang dumaan sa mamata nito, ngunit mabilis itong napalitan ng galit. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Hindi mahalaga kung paano. Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang mahalaga ay ang laman niyan. Ang katotohanan. Itinula siya ni Don Ricardo papasok sa isang bakanteng silid sa tabingang opisina. Mananatili ka diyan hanggang sa matuto kang kumilala kung kanino ka dapat maging tapat. Ama, huwag. Ngunit huli na. Isinara ni Don Ricardo ang pinto at ikinandado ito mula sa labas. Desperadong pinukpok ni Marco ang pinto, sumisiga, ngunit walang nakikinig. Sa loob ng kanyang opisina, binuksan ni Don Ricardo ang kahon. Sa loob nito, isang lumang diary. Ang diary ng kanyang asawa. Binuklat niya ito sa mahuling pahina. Ang pahinang minsan na niyang binasa at pilit na kinalimutan. May 12, nakakuha ako ng mga sample. Ang resulta, mas masahol pa sa inaasahan ko, ang kumpanya ni Ricardo. Sinasadya nitong itapon ang mga kemikal sa gabi. Kailangan ko siyang kausapin. Kailangan niyang itigil ito bago pa mahuli ang lahat. Para sa dagat. Para sa aming anak, si Marco. May 14, kinausap ko siya. Nagalit siya. Sinabi niyang negosyo lang ito. Hindi niya ako maintindihan. Bukas, pupunta ako sa bangka namin. Kukuha ako ng mas marami pang ebidensya. Ibibigay ko sa mga autoridad.
Patawarin mo ako, Ricardo. Ngunit mas mahal ko ang kinabukasan ng ating anak kaysa sa premo. Iyon ang huling sulat. Kinabukasan, ang bangka ay natakpuang nakataob. Si Elena ay hindi na bumalik. Isang aksidente. Ngunit alam ni Don Ricardo ang katotohanan. Ang natauhan niya, sa sobrang pagiging tapat, ay siniguradong hindi na makakapagsalita pa si Elena. Isang katotohanang bumaon sa kanyang konsensya at nakpatigas sa kanyang puso. Kinabukasan, nag-organisa si Don Ricardo ng isang malaking pagtitipon sa plaza. Isang community development announcement. Nag-imbita siya ng mga lokal na opisyal at media. Doon, ipinakita niya ang peking dokumento na nagsasabing ligtas ang kanyang pabrika. Na-anunsyo siya nga bagong trabaho, nga scholarship, at mga proyektong pangkabuhayan. Ang mataong bayan, napagod na sa kahirapan at kaguluhan, ay madaling naniwala. Ang kanilang galit kay Mayari at hinala sa kanya ay naging daan para tanggapin ng buong puso ang mga pangako ni Don Ricardo. Ipinagbunyi nila siya. Siya ang kanilang bayani, ang kanilang tagapagligtas. Mula sa bintana ng niyang silid kulungan, nakita ni Marco ang lahat. Ang kanyang ama, nakatayo sa entablado, tinatanggap ang magkapalakpak. Ang nataong bayan, nakdiriwang. Pakiramdam niya'y nasusuka siya. Walang-wala siyang magawa. Ang kanyang tingin ay napatpat sa isang figura sa dikalayuan, nakatayo sa ilalim ng isang puno, malayo sa mataw. Si Mayari. Nakatayo lang ito doon, tahimik na pinapanood ang tagumpay ng kanyang kaway. Hindi na ito sumisigaw. Hindi na ito lumalaban. Ang apoy sa kanyang nga mata ay tila namatay na. Ang nakikita na lang ni Marco ay isang aninong walang buhay. Isang babaeng wasa at talunan. Nakita ni Marco na tumalikod si Mayari. Tinalikuran nito ang plaza. Tinalikuran nito ang mga tao. Tinalikuran nito ang dagat. At habang naglalakad ito palayo, alam ni Marco sa kanyang puso na hindi lang ito basta pag-alis. Ito ay isang pagsuko. Si Lola Idang ay nag-agaw buhay. Si Marco ay isang bilanggo. Ang buong bayan ay kumampi na sa kanilang kaway. At si Mayari, ang kanilang tanging pag-asa, ay pinili ng manahimik. Lahat ay nawala. Nasa pinakamadilim na sulok ng kanyang pag-isip si Mayari. Bawat paghinga ni Lola Idang ay parang isang paalala ng kanyang kabiguan. Ang imahe ng nabubunyiing mga tao para kay Don Ricardo ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang pagsuko ay tila ang tanging makawirang pakpipilian. Babalik na lang siya sa dagat. Hahayaan na lang niyang lunurin ng alat ang sakit at ang kanyang mga alaala sa lupa. Ngunit paano niya magagawa iyon? Paano niya tatalikuran ang pangako niya kay Lola Idang? Paano niya iiwan ang nilalang sa ilalim ng dagat na umaasa sa kanya? Ang pagsuko ay isa ring uri ng pagkamatay. Habang siya ay nakaluhod sa tabi ng papa ni Lola Idang, isang mahinang kato ang narinig niya sa pinto. Hindi niya ito pinansin. Ngunit nakpatuloy ang pagkato, mas apurado. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Ang kanyang nakita ay isang mukhang hindi niya inaasahan. Si Marco. Ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang buho ay magulo. At ang kanyang nga mata ay pagod ngunit puno ng isang bagong determinasyon. Marco? Paano ka? Tinulungan ako ni Manang Fe, paliwanag niya. Ang matandang kasambahay namin. Alam niya ang totoo. Alam niya ang tungkol sa nanay ko. Sa kanyang nga kamay, hawak niya ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon na nakita niyang hawak ng ama nito. Pumasok si Marco at umupo sa isang maliit na upuan, inilapak niya ang kahon sa maliit na mesa. Nang ikulong ako ni ama, hindi niya alam na may kopya ng susi si Manang Fe. Kinuha niya ito para sa akin. Binuksan ni Marco ang kahon at inilabas ang isang diary na balat nito ay kupas na. Inabot niya ito kay Mayari. Hindi lang ito ebidensya, Mayari, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Ito ang kuwentong nanay ko. Si Elena. Ito ang laban niya, na ngayon, ay laban na rin natin. Naalangang kinuha ni Mayari ang diary. Ang daliri niya ay marahang humaplos sa kupas na balat nito. Binuklat niya ito ng dahan-dahan. Ang sulat kamay sa loop ay elegante at puno ng buhay. Mga kwento tungkol sa pagmamahal sa dagat, mga drawing ng mga isda at korales. At mga tala tungkol sa isang batang lalaki na mahal niya si Marco. Mahal na mahal niya ang dagat, bulong ni Marco. Tila nababasa ang isip ni Mayari. Siya ang naturo sa akin na mahalin din ito. Nakpatuloy sa pagbabasa si Mayari,
hanggang sa marating niya ang nga huling pahina. Ang nga pahinang punong takot, pag-alala, at isang tapang na hindi matatawaran. Habang binabasa niya ang nga salita ni Elena, hindi lang ebidensya ang kanyang nakita. Nakita niya ang sarili niya. Nakita niya ang isang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang pinaniniwalaan. Para sa kinabukasan ng kanyang anak. Isang patikula na talata ang tumagos sa kanyang puso. Hindi ako natatakot para sa sarili ko. Natatakot ako para sa mundong iwanan ko kay Marco. Paano kung dumating ang araw na ang dagat na minahal namin ay isa na lamang alaala? Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Kahit na ang kalaban ko pa ay ang lalaking minsan kong minahal. Isang luha ang pumata mula sa mata ni Mayari at tumama sa papel. Naramdaman niya ang isang koneksyon kay Elena, isang babaeng hindi niya nakilala ngunit parang kasama niya sa laban mula pa sa simula. Hindi na siya naisa. Ang laban na ito ay hindi lang laban niya. Ito ay laban din ni Elena. Itiniklop niya ang diary at tumingin kay Marco. Ang apoy sa kanyang mamata, na akala niya tuluyan nang namatay, ay muling nagliyap. Isang bagong apoy na mas maliwanag at mas matata dahil ito'y pinagsasaluhan na nilang dalawa. Anong plano mo? Tanong ni Mayari, ang kanyang boses ay hindi nagaling sa isang biktima, kundi sa isang mandirigma. Bukas, sabi ni Marco, ang kanyang nga mata ay nag-apoy din. Bukas ang formal na inaugurasyon ng bagong pasilidad ng pabrika. Darating ang nga politiko, ang media mula sa Maynila. Lahat sila ay nandun para purihin ang aking ama. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Mayari, isang ngiting mapait ngunit puno ang determinasyon. Kung ganon, bibigyan natin sila ang isang palabas na hinding-hindi nila malilimutan. Tumayo siya at lumapit sa papa ni Lola Idang. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. Lola, bulong niya. Patawarin niyo po ako. May kailangan po akong tapusin. Tumingin siya kay Marco. Pero paano natin may paparating ang mensaheng ito? Paano tayo papakinggan? May naisip na ako, sabi ni Marco. May kinuha siyang mali na radyo mula sa kanyang bag. Ang sound system ng buong event ay kontrolado ang isang central booth. May kaibigan akong sound technician na may utang na loob sa akin. Kaya niyang bigyan tayo ng 3 minuto. 3 minuto para i-hijack ang broadcast at iparinig sa lahat ang katotohanan. 3 minuto, ulit ni Mayari. Sapat na iyon. Alam niya ang kapalit. Ang bawat salitang bibitawan niya bukas ay maaring ang huling pako sa buhay ni Lola Idang. Ngunit ngayon, naiintindihan na niya. Ang tunay na pagsasayang sa sakripisyo ngang matanda ay ang hindi paggamit nito sa tamang paraan. Ang pinakamasakit na kamatayan para kay Lola Idang ay ang mamatay ng walang saysay. Gagawin natin, sabi ni Mayari, ang kanyang boses ay matatag. Para kay Lola Idang. At para sa nanay mo. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Ang kanilang magadaliri ay naksalikop, isang simbolo ng kanilang pinaksamang lakas at pihati. Sa gabing iyon, hindi na sila 2 taong wasak. Sila ay 2 alon na nasanip para buuin ang isang tsunami na yayani sa pundasyon ng kasinungalingan ng Sandoval. Bukas ang araw ng pagtutuos. Ito na ang kanilang huli at nagisang pagkakataon. Ang hangin sa paligid ng Sandoval Industrial ay puno ng kasinungalingan. Mga mamahaling bulala, mga nakangiting politiko, at mga reporter na handang isulat ang kwento ang tagumpay ni Don Ricardo Sandoval. Siya ay nakatayo sa isang magarbong entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki habang tinatanggap niya ang isang plek ng pakilala. Ang pabrikang ito. Simula niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lugar, ay hindi lamang isang simbolo ng progreso. Ito ay isang testamento sa kakayahan ng tao na paunlarin ang kalikasan para sa ikabubuti ng lahat. Sa likod ng entablado, sa control booth, isang technician ang kinakabahang tumango kay Marco. May 3 minuto ka, bulong nito. Pagkatapos niyan, wala na akong magagawa. Salamat, sabi ni Marco. Humarap siya kay Mayari, na nakatayo sa tabi niya, hawa ang diary ni Elena. Hinawakan niya ang kamay nito. Malami ito, ngunit matatak. Anda ka na ba? Tumango si Mayari, ang kanyang nga mata ay nakatuon sa entablado. Ipinanganak ako para dito. Sa isang senyas, pinatay ng technician ang mikropono ni Don Ricardo at binuksan ang linya para kay Marco. Isang nakabibinging katahimikan ang biglang bumalot sa lugar. Ang boses ni Don Ricardo ay nawala. Naguguluhang lumingon ang matao. At pagkatapos,
Isang bagong boses ang narinig mula sa mas speaker. Isang boses na puno ng sakit at determinasyon. May mga kasinungalingan na nakakubli sa ilalim ng salitang progreso, simula ni Marco. Lahat ng mga mata ay napunta sa entablado, ngunit wala si Marco doon. Nahanap ang mga security guard, ngunit huli na. Ang kanilang tini ay nasa himpapawid na. Mula sa kung saan, lumabas sina Marco at Mayari. Naglakad sila patungo sa entablado, hindi mabilis, hindi mabagal. Ang magwardiya ay sinubukang harangin sila, ngunit ang mga mangingisda ang magatunay na kaibigan ni Mayari, na sinabihan ni Marco kanina ay gumawa ng harang, pinoprotektahan ang kanilang pag-akyat. Natigilan si Don Ricardo nang makita niya ang kanyang anak at ang babaeng kinamumuhian niya na umaakyat sa kanyang entablado. Marco! Sigaw niya. Ngunit ang kanyang mikropono ay patay. Ang aking ama ay nagsalita tungkol sa pagpapaunlad ng kalikasan, pagpapatuloy ni Marco sa mga speaker, hawa ang diary. Ngunit hayaan ninyong basahin ko ang mga salita ng isang taong tunay na nakmahal dito. Ang aking nina, si Elena Sandoval. Binuklat ni Marco ang diary. Ang kanyang boses ay nanginginig habang binabasa niya ang huling isinulat ng kanyang ina. Ang tungkol sa mga kemikal. Ang tungkol sa pagtatangka niyang kausapin ang kanyang asawa. Ang tungkol sa plano niyang isumbong ito sa mga awtoridad. Ang mga kamera ng media, na kanina lang ay nakatutok kay Don Ricardo, ay ngayon nakatutok na sa kanila. Ang bawat salita ni Marco ay isang dago sa reputasyon ng kanyang ama. Kasama mo sa kasinungalingan. Sigaw ni Don Ricardo, sinusubukang agawin ang diary. Ngunit iniharang ni Marco ang kanyang katawan. At basahin ko ang huli niyang isinulat, bago siya maaksidente sa dagat. Sabi ni Marco, ang kanyang mamata ay direktang nakatite sa kanyang ama. Patawarin mo ako, Ricardo, ngunit mas mahal ko ang kinabukasan ng ating anak kaysa sa pera mo. Sa masalitang iyon, tila gumuho ang mundo ni Don Ricardo. Ang kanyang maskara ng kapangyarihan ay nabasag. Ang nakikita na lang ng lahat ay isang lalaking nasasaktan, isang lalaking may itinatagong madilim na lihim. Napaluhot siya sa entablado, ang kanyang nga mata ay puno ng luhang matagal nang hindi pumapata. Ngayon, si Mayari na. Kinuha niya ang mikropono mula kay Marco. Tumingin siya sa mga tao, sa mga kamera, sa buong mundo. Alam niya na sa bawat salitang bibitawin niya, isang hiblang buhay ni Lola Idang ang napuputol. Ngunit kailangan niyang gawin ito. Ako si Mayari, simula niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng karagatan. Hindi ako taga rito. Ang tahanan ko ay nasa ilalim nagat na unti-unti ninyong pinapatay. Isang katahimikan ang bumalot sa lahat. Hindi ako nagsasalita tungkol sa numero o siyensya, papatuloy niya, ang kanyang nga mata ay nangingilit. Nagsasalita ako tungkol sa buhay. Tungkol sa mga kaibigan kong isda na hindi na makalangoy. Tungkol sa mga korales na dati hardin, ngayon sementeryo na. Nagsasalita ako tungkol sa isang ina na nagbuwis ng buhay para sa katotohanan. Tumingin siya kay Don Ricardo na nakaluhot. At nagsasalita ako para sa isang lola na isinakripisyo ang kanyang hininga para bigyan ako ng tinik ngayon. Sa bawat salita, nararamdaman niya ang kirot. Isang kirot na hindi pisikal, kundi espiritual. Isang connection na napuputol. Sa parehong sandali, sa maliit na dampa, si Lola Idang, na nakahiga, ay ngumiti. Isang huling, payapang ngiti. At pagkatapos, marahan siyang pumikit at huminga ng pinakahuli. Ang kanyang misyon, at ang kanyang buhay, ay tapos na. Ang dagat ay hindi kawe, pagtatapos ni Mayari, ang kanyang boses ay basat na sa emosyon, ito ang ating ina. Ang ating buhay, at kapag namatay siya, mamamatay tayong lahat. Binitiwan niya ang mikropono. Isang matinding pagod at sakit ang biglang bumalot sa kanya. Ang koneksyon niya kay Lola Idang, ang mahikang nagbigay sa kanya ng mapaa, ay tila naglalaho. Ang kanyang mabinti ay nanghina. Habang papalapit ang mga pulis para arestuhin si Don Ricardo, nawalan ng malay si Mayari. Bumaksa siya, ngunit nasalo siya ng mabisik ni Marco. Mayari! Mayari! Sigaw ni Marco sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-ibig. Ang huling alon ay humampas na. At ang buong mundo ay naging saksi. Nagising si Mayari sa pamilya na amoy ng alat at kahoy. Nakahiga siya sa papah ni Marco. Ang sinaang araw ay marahang tumatagos sa siwang ng bintana, nagpapahiwating ng isang bagong umaga. Dahan-dahan siyang bumangon. Nakaupo si Marco sa isang silya sa tabi niya.
Ang ulo nito'y nakasupsop sa kanyang nga braso, natutulog. Mukhang makdamak itong nakbantay. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito. Nagising si Marco. Mayari, sabi niya. Ang kanyang boses ay may halong pagod at ginhawa. Gising ka na. Anong nangyari? Tanong ni Mayari kahit na alam na niya ang isang bahagi ng sagot. Ang pabrika. Pansamantala itong isinara para sa isang malawakang investigasyon, paliwanag ni Marco. Ang tatay. Inaresto siya. Ang diary ni Mama ang naging pangunahing ebidensya. Isang bigat ang tila nabunot sa dibdib ni Mayari. Nagtagumpay sila. Ngunit may isang mas mabigat na tanong ang kailangan niyang masagot. Si Lola Idang. Bulong niya. Halos hindi niya kayang bigkasin ang pangalan. Hindi nakasagot si Marco. Isang malungkot na tingin lang ang isinukli nito. Iyon na ang sagot. Tumayo si Mayari, ang kanyang mabinti ay nanginginig. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang mapaalam. Tumakbo siya palabas ng kubo, patungo sa dampa ni Lola Idang. Sumunod si Marco sa likod niya, nag-alala. Inaasahan niya ang pinakamasama. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa isang silid na walang buhay. Para sa malamig na katawan ng kanyang tagapagligtas. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ang kanyang nakita ay hindi kamatayan. Nakaupo si Lola Idang sa gilid ng kanyang papa. Nakatingin sa labas ng bintana. Mas payat siya. Mas mukhang mahina. Ngunit may kulay na muli ang kanyang pisngi. At humihinga siya. Lola? Hindi makapaniwalang bulong ni Mayari. Lumingon ang matanda. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Natapos mo ang laban, apo. Lumapit si Mayari, ang luha ay dumadaloy na parang ilog. Akala ko po nawala na kayo. Munti na, sagot ni Lola Idang. Naramdaman ko ang pagtawi. Ngunit nang manalo ka, nang matapos ang laban. Tila huminto rin ang pagilan ng kasunduan sa aking hininga. Siguro. Hindi na kailangan ng dagat ang aking buhay dahil naisigaw mo na ang kanyang katotohanan. Niyakap ni Mayari si Lola Idang ng mahigpit. Isang yakap ng pasasalamat, ng ginhawa, at ng pag-ibig. Isang himala. Ang dagat ay kumuha, ngunit ang dagat ay nagbigay din. Lumipas ang ilang araw. Binisita ni Marco ang kanyang ama sa kulungan. Ang kanilang pag-usap ay maikli at puno ng non-set words. Walang pagpapatawa na naganap, hindi pa sa ngayon. Ngunit sa mga matang ang kanyang ama, nakita ni Marco ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Paksisisi. Isang maliit na binhingang paunawa. Sa dalampasigan, makasamang nakatayo sina Mayari at Marco, pinapanot ang paglubok ng araw. Ang kulay kahel na langit ay tila isang pangako ng mas magandang bukas. Ang sakit ay nandito pa rin. Aminado ni Mayari, nakatingin sa dagat. Ang sakit para kay Lola Idang, para sa nanay mo, para sa lahat ng nawala. Alam ko. Sagot ni Marco, hinawakan ang kanyang kamay. Pero ang nasugat, naghihilom din. Makasama nating paghihilumin ang nasugat na ito. Humarap si Mayari sa kanya. Tinitigan niya ang lalaking nakasama niya sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Ang lalaking anak ng kanyang kawe. Ngunit siyang naging kakampi ng kanyang puso. Ngayong tapos na ang laban. Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay may halong kaba. Anong gagawin mo? Babalik ka na ba? Ang tanong na iyon ay nakabitin sa hangin. Ang tanong na pareho nilang kinatatakutan. Tumingin si Mayari sa malawak na karagatan, ang kanyang tunay na tahanan. Pagkatapos, tumingin siya kay Marco, ang lalaking naging tahanan ng kanyang puso sa lupa. Isang maliit na ngiti, isang ngiting malungkot ngunit puno ng peasa ang sumilay sa kanyang labi. Ang sagot ay hindi na kailangan pang sabihin. Lumipas ang 6 na buwan. Ang barangay Taladagatan ay hindi na katulad ng dati. Ang dating amoy ng kemikal ay napalitan na ng sariwang amoy ng dagat. Ang dating takot sa mamukhang ng mangingisda ay napalitan ng paasa. Sa dalampasigan, isang grupo ng bata ang maingat na natatanim ng mga malilit na pirasong ng korales sa mga artipisyal na bahura. Ang nagtuturo sa kanila ay si Mayari. Ang kanyang buho ay sumasayaw sa hangin, at ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw. Dahan-dahan lang, sabi niya sa isang batang babay. Ang nga korales ay parang nga bulala sa hardin ng dagat. Kailangan nila ng pag-alaga at pagmamahal. Ang kanyang misyon ay nagbago. Hindi na ito isang misyon ng pakikipaglaban, kundi isang misyon ng pagpapagaling.
At sa bawat bagong korales na naitatanim, sa bawat batang natututong magmahal sa dagat, tila mas lalong lumalakas si Lola Idang. Ang matanda ay madalas nang nakaupo sa kanyang tumba-tumba sa labas ng dampa, nag-ayos ng lambat, habang masayang pinapanood ang kanyang apo na naging guro ng buong komunidad. Hindi kalayuan, si Marco naman, gamit ang kanyang kaalaman bilang isang marine biologist, ang siyang namumuno sa mas malalaking proyekto. Nakikipag-ugnayan siya sa non-government organization at sa bagong pamunuan ng pabrikan na ngayon ay may mas mahigpit na environmental policies para siguruhin ang tuloy-tuloy na rehabilitasyon ng lok. Ang Sandoval Industrial ay naging Sandoval Elena Foundation, isang paalala sa sakripisyo ng kanyang ina at isang pangako para sa mas luntiang kinabukasan. Nang hapong iyon, pagkatapos ng klase ni Mayari, pinuntahan siya ni Marco. Makahawak kamay silang naglakat sa dalampasigan. Ang kanilang mga paa ay naiwan ng mga marka sa basang buhangin. Huminto sila. May kinuha si Marco mula sa kanyang bulsa. Isang simpleng kuwintas na may palawit na isang maliit na bituin dagat o starfish. Taladagatan. Bulong ni Marco habang isinusuot niya ang kuwintas kay Mayari. Hinawakan ni Mayari ang maliit na bituin. Maganda ito. Nung bata ako, kuwento ni Marco, may kinuwento sa akin ang lolo ko. Ang tala daw sa langit. Kapag sila'y nalulungkot. Nahuhulo sila sa dagat at nagiging mga bituin dagat. Sila ang nagsisilbing ilaw at paasa sa madilim na kalaliman. Tumingin siya sa mata ni Mayari, mga matang kasing lalim at kasing ganda pa rin ng karagatan. Ikaw ang taladagatan ng buhay ko, Mayari. Ikaw ang nahulo mula sa isang mundong hindi ko abot, para bigyan ng liwanag at pag-asa ang madilim kong mundo. Hindi na kailangan pang nga salita. Sa harap ng papalubo na araw, sa ilalim ng langit na kulay kahel at rosas, dahan-dahan silang naglapat ng ngalabi. Isang halik na hindi tulad ng sa makwentong engkanto. Hindi ito isang halik na bumabasa ng sumpa. Ito ay isang halik na nagpapatunay na ang paibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagtanggap sa masugat at pagilom ng makasama. Isang halik na nagsasabing ang tahanan ay hindi isang lugar, kundi isang pakiramdam. At si Mayari, ang sirenang nakmula sa dagat, ay natakpan na ang kanyang tahanan sa gabisik ng isang lalaking tagalupa. Ang kanyang buntot ay hindi na babalik. Ngunit hindi na iyon mahalaga. Dahil natutunan niyang ang tunay na lakas ay wala sa kakayahang lumangoy sa kalaliman, kundi sa tapang na tumayo sa lupa at magmahal ng buong puso. At diyan po nagtatapos ang iting kwento, ang alon ng pag-ibig at pag-asa. Ang aral po ngang kwentong ito ay isang paalala na ang pag-ibig, sa pinakadalisay nitong anyo, ay may kakayahang baguhin hindi lang ang dalawang tao, kundi ang buong mundo sa kanilang paligid. Ito ay tungkol sa sakripisyo, sa pag-asa, at sa paghahanap ng lakas sa gitna ng kawalan. Ipinapakita rin nito na ang ating kalikasan ay hindi isang bagay na dapat nating angkinin, kundi isang biyayang dapat nating alagaan at mahalin, dahil ang kapakanan nito ay kapakanan din natin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata. Kung nagustuhan ninyo ang kwento nina Mayari at Marco, huwag po kayong mag-atubiling i-like, ay share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya, at siyempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa masusunod pa nating kwento. Ano po kayang klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Ay comment niyo lang po sa ibaba. Ay click niyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming nga bagong upload. Mula po sa akin, ang inyong lingkod na laging naghahati ng kwentong pumupukaw sa puso. Hanggang sa muli, paalam.